Nakiisang iba't ibang grupo mula Batangas sa isinagawang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang isinusulong na panawagan. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Magandang umaga mga kapartners, nandito pa rin tayo sa Liwasang Bonifacio dito sa lungsod ng Maynila kung saan patuloy na dumadagsa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon. At maliban sa mga miyembro ng INC ay nakikiisa rin dito ang iba't ibang grupo naman mula sa Batangas. At sa mga oras na ito mga kapartners ay makakausap po natin si Attorney Jerry Manalo, ang organizer po ng iba't ibang grupo mula sa Batangas. Sir Jerry, pakibati mo po na ang ating mga kababayan po na nanonood po ngayon dito sa SM9 News. Magandang umaga po sa lahat. Binabati po natin ang ating mga kababayan, hindi lamang po sa lalawigan ng Batangas, kung hindi po sa buong Pilipinas. Nang magandang umaga. Attorney Jerry, can you tell us more about the composition po ng ating mga kababayan na nandito ngayon? Kasi iba't ibang grupo, as you have said. So, saan po sila sa Batangas? Anong mga grupo po sila? Ito po ay multi-sectoral group mula sa unang distrito ng Batangas. Meron po tayong samahan dito ng mga magsasaka, samahan ng mga isda, samahan ng mga tricycle drivers. Yan po yung composition ng grupong ito, na yan po ay ating pinagsama-sama upang manawagan sa ating pamahalaan sa iba't ibang issue na nakakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sir, mga miyembro po to ng Iglesia ni Cristo? Hindi naman po kami miyembro ng Iglesia ni Cristo, subalit nakikiisa po kami sa panawagan ng transparency, accountability at justice para sa ating mga mamamayang Pilipino. Sir, isa sa mga nakikita po natin na panawagan po ng ating mga kababayan po dito sa Batangas ay ito nga, ibasura ang VAT. Can you tell us more about this call? Ano po yung nais po natin na iparating sa Marcos administration? Alam mo po, bago po ito naganap muli, pagtitipo namin dito, kami po ay tumigil na dito ng 38 araw. Dahil nga po sa panawagan namin ng VAT na mawala, hindi naman po totally mawala, mabawasan man lamang ang ipinapataw na pahirap na ito sa ating mamamayan, lalong-lalo na po nung panahon ng krisis sa petrolyo, ng kasagsagan ng digmaan ng Iran at United States of America. So nakita ho namin na isang solusyon na makakabawas sa paghihirap ng ating mamamayan ay ang pagbabawas po ng value-added tax. Kaya po yun ang isinulong namin at pag-alis ng excise taxes. Kasi doon po ang nakikita namin paraan para mabawasan ang dinadalang paghihirap ng ating mga mamamayan. Opo. Hindi lang po mga Batanggenyo, kundi ng buong Pilipinas. Opo. Sir, your take naman po doon sa panawagan naman ng INC na transparency. Kasi yun nga, parang ine-express po nila yung support nila kay Senator Rodante Marcoleta at ipinananawagan nila at tinatanong nila bakit si Senator Rodante ang pananagutin. Gayong meron namang mastermind talaga doon sa flood control anomalies. Ako po bilang isang abogado ay nananawagan din ng katulad na panawagan ng grupo ng Iglesia ni Cristo at partikular ni Senator Marcoleta sapagkat lubhang nakapagtataka na sa panahong ito kung sino yung mga dapat unang mapahabla at makasuhan ay siyang hindi nakakasuhan at yung mga tao na nagpipilit na ilabas ang katotohanan ay siyang nakakasuhan ang nakakasuhan. Yan po ang, kaya nga po, bagaman hindi po ang Iglesia ni Cristo, we are one on their call for transparency, accountability, and justice. Sir, bilang ano na lang po, magtatagal po kayo dito. Ano po ang plano po natin? Mas dadami pa po ba from Batangas ang pupunta dito sa Liwasang Bonifacio? Yun ang aming pinaplano, bagaman na lubhang napakahirap ngayon, siguro naman, naririnig nyo at nababalitaan nyo na wala naman pong makapasok na nahaharang sa mga daanan. Magkagayon man po, kami po ay nagtagal na dito ng 38 araw, so mananatili ho kami dito hanggang hindi natatapos ang mga isyong ipinananawagan namin sa pamahalaan. Attorney Jerry, panawagan na lang po natin sa ating mga kababayan. Sa ating pong mga kababayan, ako po ay nananawagan na ito na ang tamang panahon at pagkakataon upang maipahayag natin ang ating mga damdamin. Ito na po ang tamang panahon para mabigyan tayo ng pagkakataon na yung ating mga tinig ay marinig sapagkat habang tumatagal po ay napapansin at nakikita natin na mukhang hindi na po ito tama sa kasalukuyang panahon. Maraming salamat po.
Ayan, maraming salamat po Attorney Jerry Manalo, ang organizer po ng iba't ibang grupo mula po sa Batangas. At yan muna mga kapartners, ang latest updates po mula dito sa Liwasang Bonifacio. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik muna dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Jason Rubrico, mula dyan sa Liwasang Bonifacio.